Yung iwanan ko po yung anak kong 1 year old and 10 months po. Yung pinakang first time ko na kumakain ako. For the first time kong kumain dun sa bahay ng employer ko, sabi nung kasama kong health friend na Ethiopian, sabi niya, why? Sabi niya, bakit ka umiiyak? Sabi niya, baka sabi isipin ng amo natin, inaano kita, sinasaktan kita. Sabi ko, hindi kasi naalala ko yung anak ko. Kasi pag baby pa yung anak mo, susubuan mo siya siya munang kakain bago ikaw. So, doon ko na-experience yung hindi talaga siya magtigil yung luha ko, talagang continue siya, ilang araw pa yung saka yung adjustment po. Kasi syempre, ang liit-liit mo pang iniwanan, talagang masakit para sa akin. Sa wakas po, ma-interview na rin po ninyo ako. Excited ka po? Opo, Pero kinakabahan ka? kinakabahan po. Kinakabahan. And ano pong pangalan ninyo? Welani Valley Laguno po. And taga saan po kayo sa Philippines? Bicol po. Bicol? Mm. Okay. Saan po sa Bicol? Malapit po sa Tagkoyan, Quezon po. Parang Mm. boundary siya ng Quezon province eh. And gano'n na rin po kayo katagal na OFW? 9 years po. 9 years. And Opo. saan-saan na rin pong bansa? Sa Kuwait po, tapos dito sa Hong Kong. Okay. Ano pong pinaka-reason ninyo bakit kayo nakapag-decide na mag-abroad? Sa pamilya po. Kasi parang panganay po ako sa magkakapatid. So, para matulungan ko din yung mga kapatid ko makapag-aral sila. Tapos sa sarili ko rin pamilya. So, nag-abroad po ako. So, talagang, pero, di ba, abroad, hindi ka po ba nag-work sa Hindi Philippines? po. First time ko po mag-abroad. First time mo mag-abroad, first time mo rin mag-work. Parang Yes po, ganun. yes po. Okay. So, una mo is sa Kuwait, di ba? Kuwait po. Ilang years ka po doon? 3 years po. And nakailang amo ka po dyan? Isa lang po. Isa lang. Okay. And bakit di ka nag-renew na? Supposed to be babalik po ako. Kaso sabi nung amo ko, hindi daw niya kaya magpasahod ng 2. Kasi yung sister-in-law ko nakatira dun sa kanya nga. Iniwanan ko siya, kumbaga parang kapalit ko siya. Sa skala ko, kaya niyang mag-hire ng 2 helper. Sabi niya, hindi. Tapos sabi niya, ipapasa daw niya ako dun sa kapatid niya. Kaso hindi ako pumayag kasi hindi ko naman sila, although nakikita ko sila, pero hindi ko sila kilala personally eh. So parang, nakakailang rin na. Saka, doon po kasi sa amo kong yun, wala akong among lalaki, si madam lang. Doon kasi meron, so iba rin yung adjustment siyempre doon pag may asawa. So siyempre iba din yung kilos mo. And especially sa Middle East, nagiging issue yan, di ba? Pag Opo, nakukursanadahan ng... pag may asawa yung lalaki. Siya po kasi hiwalay po siya. So parang mas prefer mo yung ganun sana. Opo. Mhm. And pagbalik mo ng Pilipinas, di ba? Hindi ka na makakabalik doon. Opo. So paano yan? Nag-apply ka agad ng Hong Kong or nag-stay ka muna sa Philippines for the meantime? Mag-apply po ng Hong Kong kaso pandemic days po noon eh. 2019 ako umuwi. Tapos nag-stay ako ng ilang buwan. Inabot naman po ng COVID, ng pandemic po. So yung tita ko po yung... Pero talagang Hong Kong na agad yung tinarget mo? Opo, kasi yung tita ko nandito pa siya sa Hong Kong. Siya rin yung parang nag-recommend sa'yo? Opo. Siya rin po yung tumulong sa mga gastusin ko. Kaya po inabot na din halos ng 200K bago ako makarating ng Hong Kong. Kasi nga, that time, walang trabaho. So, financial issue din siyempre, walang trabaho. So, yung binibigay ng tita ko, pinapadala niya sa akin, nagagastos ko rin. Kaya nabaon-baon na kung kanina ko nang hiram ng pera. Para lang at least, siyempre ginastosan ka, ang thinking niya is, po. makakapunta ka dito sa Hong Kung hindi ako Kong. pupunta, siyempre, pag kamag-anakan mo, iba yung thinking nila eh. Oo. Medyo... Parang sinamantala mo lang sila, Opo. di ba? Parang ganun yung thinking. And then Hong Kong, nakailang amo ka dito? 2 po. Nakadalawa. And yung unang amo ilang 2 taon? years lang po. 2 years lang. Ano yun, hindi na siya lang nag-renew or ayaw mo nang mag-renew sa kanila? Ayoko na rin mag-renew kasi doon ko po na-experience yung habang naglalakad kami yung normally, pagsasabihan kanila pag mali ka. Kasi nagkakamali tayo din po. Yung habang naglalakad, in English pa siya na sinasermonan niya ako. So lahat ng dinadaanan ng Pilipina or kalahi niya, nakatingin na sa akin kahit malayo na ako, nakaganon pa rin sila sa akin kasi nga yung mga sinasabi niya, masasakit na. So doon ako nagkaroon ng sa kanya. Pero that time, forgive ko na rin yung dati ko yung lawyer kasi tinitingnan ko siya is improvement po ba? Hindi siya, tiningnan ko siya in positive way. Kasi sabi ko baka pagod na siya sa trabaho, inunawa ko siya. So, yun po. Pero nag-offer pa siya ng renewal that time? Nag-offer po siya na inano pa nga niya ako na pag nag-stay ka pa sa akin ng mayroon ka ng LS, tapos every 1 year mayroon kang 3,000, kaya hindi na rin talaga. Kasi nga, kahit madaling araw, kahit anong oras pa nag-aaway sila, wala silang pakialam, kahit tulog na yung buong building namin, talagang Magsisigawan sila. Magigisingan mo na lang na nag-aaway na sila na mag-ina, tapos sila mag-asawa. So, yung tulog mo,
Ano bang Konti na nga lang yung tulog, di pa Oo. tuloy-tuloy, parang gano'n. Tapos nag-aaway pa sila. Tapos yung paggising mo pa lang ng maga, nagdi-discussion na sila. Sabi ko, hindi maganda, hindi ka peace. So, itong next mong employer, dito, ito na yung medyo matagal kasi, Opo, patapos na po uli ng pangalawang kontrata po. and then nag-offer na rin sila ng renewal. Hindi pa po, pero Hindi pa. Pero feel mo, yes. Kasi feel mo na. gusto naman nila na talagang Okay. Sa pag-work mo abroad, meron ka ng experience sa Kuwait, sa Middle East, meron ka ng experience dito sa Hong Kong. Ano naman yung pinaka-challenging na naranasan mo while working abroad? yung iwanan ko po yung anak kong 1 year old and 10 months po. Yung pinakang first time ko na kumakain ako. For the first time kong kumain dun sa bahay ng employer ko, sabi nung kasama kong helper din na Ethiopian, sabi niya, why? Sabi niya, bakit ka umiiyak? Sabi niya, baka isipin ng amo natin, inaano kita, sinasaktan kita. Sabi ko, hindi kasi naalala ko yung anak ko. Kasi pag baby pa yung anak mo, susubuan mo siya siya munang kakain bago ikaw. So, doon ko na-experience yung hindi talaga siya magtigil yung luha ko. Talagang continue siya ilang araw pa yung saka yung adjustment po. Kasi syempre, ang liit-liit mo pang iniwanan. Talagang masakit para sa akin po. Ano lang yung parang kapag naaalala mo yung ganyan, halimbawa, that time, isipin mo, and then umiiyak ka, but still, tumagal ka pa rin doon ng ilang years 3 again? years po. 3 years. Ano lang yung parang pinaguhugutan mo ng lakas? Pag lungkot na lungkot ka especially. Sabi ko kung hindi ako magtatrabaho po, so paano din mapoprovide yung needs ng anak ko? Kasi yung yung kinikita that time, okay pa kami ng tatay ng bata. Hindi po talaga siya enough. So for me, para ma-sustain lang po yung needs din, saka makatulong din ako sa mga kapatid ko, kailangan ko talaga. Talaga, lakas ng loob po talaga. Sabi ko, hindi pwedeng ihina yung loob kasi unang-una Middle East yun. So, before pa ako dumating doon, alam ko na yung mga naririnig ko. Kaya talagang laban lang. Yun lang talaga yung nasa isip mo. Okay, mahirap man, pero lalaban lang. Kasi in the end of the day, para sa kanila rin yung ginagawa mo. Parang, okay, sacrifice kasi iiyak ka. But at the same time, sasaya ka rin kasi may malaki yung possibility na maging maganda yung future nila. Kano ka na po katagal dito sa Help Center? 4 years po. 4 years. And itong 4 years na to, I believe, marami ka na rin pong natutunan, di ba? Marami ka na rin nakuhang lesson. Ano naman po yung lesson na pwede nating sabihin na napaka-importante na lesson na to, and itong lesson na to, pwede tong may apply ng mga kababayan natin? Yung pagpapatawad po. Kasi, for me, yung pagpapatawad ay, yung iniisip ko, bakit ko siya papatawarin? Siya yung nakagawa ng kasalanan sa akin. Hindi pala ganun. So, kailangan mong i-humble yung sarili mo. Although hindi siya humingi ng patawad sa'yo, ikaw ang hihingi ng patawad. Kasi gagawin mo para sa sarili mo yun, para magkaroon ka ng peace of mind. Para yung future mo, kasi pag hindi mo na-resolve yan, pati yung future mo, madadamay. So, kailangan kong i-resolve yung past ko para yung future ko, doon na ako nakapokus. Kasi marami ditong kababayan natin na minsan wala silang sama ng loob sa kapamilya, kamag-anak, pero may sama sila ng loob sa employer nila. Especially ex-employer na pinahiya sila, na mahiya sa kanila. Pero ikaw, naka-move forward ka, naka-move on ka. Diba? Kasi, yes, nakagawa sila ng mali na sumama yung loob natin. Ba't mo dadalhin? Diba? Meron ka naman na bagong amo, ba't mo pa nakapako sa nakaraan? So, yun yung nakatulong sa'yo. I believe, applicable rin yan sa mga kababayan natin dito. And, kamusta naman na yung pamilya sa ngayon? Kamusta na yung anak? Okay naman? Yung anak ko po, ngayon nakuha ko. So, ngayon mayroon kaming good communication. So, talaga. Ilang taon na siya ngayon pala? 12 po. So, 12 years old. malaki Malaki na po. na. So, malaki pa nga po sa akin. Malaki Kasi na. kakawi ko lang recently din po. So, talaga nagbanding kami mag-ina. Kasi pag umuwi ako, I spend time talaga dun sa anak ko. Kasi nga, yung time talaga natin dito, lalo na pag OFW ka, ang hirap makakuha ng holiday. So, kailangan mo talagang iplano muna bago ka. Para at least yung 2 weeks naman na yan or 3 weeks, masulit man Inabot lang. naman po ng 21 days ngayong diba? uwi So, ko po. at least Talaga. nasulit mo kasi anak mo yon, yan yung reason kung bakit nandito ka abroad. So, maganda rin na mag-make time kasama siya. Thank you very much po sa pag-share ninyo ng story ninyo, and hopefully, umabot ito at maka-inspire ng mga kababayan nating OFW, especially dito sa Hong Kong, pero pwede rin sa Middle East. Thank you very much po, and hopefully sa next episode,
meron pa tayong ibang pagkwentuhan ng mga bagong experience na makakatulong sa kababayan natin. Okay? Thank you very much po. Maraming salamat din po. Hello po, ang napanood nyo pong mga story ay real life stories ng kababayan nating Filipino dito po sa Hong Kong. At alam nyo po ba na yung health center natin ay bukas araw-araw? Regardless sa day off ninyo, nandito po kami para tulungan kayo. Actually, merong gustong sabihin yung mga members ng health center para sa inyo kababayan naming Pilipino na nasa Hong Kong. Ano po yon? Kabayan, welcome ka. Kung kailangan nyo po ng free counseling, kung gusto nyo pong mabisita kami, tingnan nyo lang po ito na nakikita nyo sa baba. Nandyan po yung information ng WhatsApp. Nandyan rin po yung location natin. Feel free to visit us. Okay? God bless you po.